So dito po sa Davao, isa po sa priority namin, hindi po yung response talaga, but through our early warning system. Ang nangyayari kasi, pag puro response lang yung dinedevelop natin, wala tayong proactive approach, marami talagang pwedeng mangyari, no? Mga negative. So we focus on early warning system. So lahat po, most of our budgets, dito po napupunta sa early warning system. Unang-una, visual monitoring. So ito po yung mga nakita nyo kanina na mga cameras. So we have a monitoring po sa coastal. So 360 degrees po yan, powered by solar, and 24/7 po yan nakaandar, no? So ito po yung budget niya. 5 million po. So lahat po ng cameras na iyon, no, naka-install siya from northern area up to southern area ng Davao City. And mostly doon po sa mga impacted area na may tsunami. Okay, next, river monitoring. So, ito po yung sinabi ko kanina, no? We have a major river system na minomonitor. Ito po yung budget niya, 13. And madadagdagan pa ito this year. Madadagdagan po ito ng 4, no? Kasi meron pong mga neighboring cities kami, lalo na yung mga sa Panabo, na may, kahit wala pong ulan dito sa Davao, ulan sa kanila, co-contribute po yan sa pagtaas po ng tubig. Forward po tayo. So ito po, pinaka-basic po na pwede nating ipabigay, no, dissemination of information is through this signages po. Marami po ang na-install dito sa Davao. So ito po yan lahat, no? Tsunami, flood, earthquake, and yan po. So ito po, and ito makikita din po natin na ang mga flood controls po din namin dito. Ayun, no? Yung kulay, no? Opo. Oh. So dito po kami nagre-rely, no? Kung ano pong decision, your public advisory, ang i-release namin. So pag ang tubig po andito na, no? Sa orange or red, ang ginagawa po namin diyan, it's either preemptive evacuation or forced evacuation. No? Depende po sa lakas ng ulan, continuous ba yung ulan, or kung anong saan po banda na ilog, kasi iba-iba kasi yung kayang ibigay ng yung 6 na ilog, iba-iba yung kaya nang ibigay na pagbaha po, depende po sa topography ng area. Then other way, no, to disseminate information is through lead wall po, no? So for example po, nagbibiyahe ka, hindi ka taga Davao, tapos may tsunami alert, no? Hindi ka naka-monitor sa radyo, hindi ka naka-monitor sa social media. In order for you na malaman na merong ganyan na update, no? Meron kaming digital billboards po. So lahat po ng mga announcement ng city government, CDRRMO, lumalabas po diyan, and mga alerts po lumalabas po diyan. So 3 po 'yan, no? Ginagawa pa yung 2. Then, radio communication system. Now, ang nangyayari po, pag down po yung mga telecommunication natin, wala pong nangyayaring communication between barangays, no, and other concerned offices. So, marami kaming radio, no, nga kahit walang load, kaya niya mag-transmit, no, mag-disseminate ng information around Davao City. So, andyan lang po yan sa likod. So, lahat po ng mga barangay, nag-update po yan sila time to time. Kung anong weather, may sunog ba, may vehicular accident ba, may landslide ba, or kahit ano-ano po. Then, source po ng information namin, kung nalalaman namin kung malaki po yung ilog, lalo na pag down po yung cameras namin. So, we have this Davao River Basin, no, na nagde-detect po kung ano na and gaano nakataas po yung tubig. So marami po kaming source. Then we have this outdoor mass notification system. So ito po yung outdoor notification system namin, no? Mga siren po ito, no, na nakapalibot po around Davao City. Now ipupunta kayo dito, I think we have this tinatawag naming siren testing, no? Martes po, exactly 12 noon. No, lahat po 'yan activated po 'yan, no, to test if may problema ba or wala. So, wag kayong makabahan kung pupunta kayo dito. Okay? So, we have this outdoor mass notification system, or malalaki po ito ng mga siren which is naka-install po doon po sa impacted areas ng tsunami at saka flooding. 22 po ito, and then kaya po niyang umabot ng 4 to 5 kilometers yung tunog po. Opo, yung siren niya. Pag gabi naman po, yun po, gabi 4 to 5 kilometers, and 2 to 3 kilometers pag
araw po. So meron din po yung mga speaker na pag hindi na mo-monitor yung mga barangay sa radio, nag-a-announce kami dito, no, sa mga public na you have to evacuate. Ito po yung status ng ilog natin sa ibabaw. So marami pong way, no, to disseminate information kasi life is precious. So we have to invest po sa early warning system. Sa lahat ng barangay yan, sir. Sa CDR mo lang po ito na asset. No, iba din po yung sa mga barangay. Meron din po silang siren, different siren na kung saan the same system din ang ginagawa namin. So hindi po sila pwedeng mag-activate ng siren without our permission. No? Pag yung operation center magsabi trigger all siren, ito at saka yung sa barangay, lahat po yan activated. And lahat po ng mga affected areas, alam po nila kung anong ibig sabihin ng mga different sounds, no, different tone of sirens. So yan po, no, ang sample sa kanyang tone, no. So we have also alternatives, no, pag hindi po yan ma-activate, meron kami mga bells po sa mga chapel natin. Okay? So well coordinated po talaga lahat dito. So ito po lahat, no, ang mga assets, no, devices, early warnings po na meron ang Davao City. And other way of disseminating the information, no, related to disaster is through our disaster radio. So we have the Davao City Disaster Radio. Lalo na yung mga tatay natin, nanay natin na hindi mahilig sa social media, mahilig sila makinig ng radyo. So we have this radio, no, disaster radio na nag-a-announce kami kung anong mga updates, no. So pag meron po mga thunderstorm advisory, mga weather disturbances, automatic po nagla-live din sila, nagro-broadcast din sila through radio. Ito po yung page namin, 24/7 po yan, no, may nagmo-monitor. Yung followers po namin is 350 na. So ito pong compound namin, no, ito pong CDR mo compound is malapit lang po sa dagat. So pag meron po talagang malaking tsunami na mangyayari, automatic wala pong mangyayaring operation dito. Now in order to continue the operation of CDR mo, no, maka-contact kami, maka-communicate kami sa mga barangay, we have this emergency operation center or mobile command vehicle. Ito po siya. So pag meron pong nangyayaring incident na maka-compromise po yung office namin, we have to go sa safe areas natin. And ito po yung ginagamit namin, itong communication band. So kung ano po meron kami diyan sa loob, no, mga radio, computer, wifi, antenna, andyan po sa loob ng sasakyan na yan. No? Pa merong we need to evacuate this area, automatic po aandar yan. Pupunta yan sa designated safe area namin. And dun po, we will continue to operate. So walang mangyayaring saan ang CDR mo, saan ang 911. Yan po. Dahil meron po ito. Continuous po yan. Okay? Evening, ma'am and sirs. No? 911 operates on the CARE system, no? Or computer-aided response and emergency dispatch. No? All of the vehicles ng mga response vehicle, mapa mobile police or patrol, meron kaming GPS sila. May locator sila. So we will know where are they exactly and which vehicle to dispatch to the nearest incident or accident area. So, ambulance, fire trucks, police cars, nandiyan yung CARE system. Also, malalaman namin kung what type of emergency. Is it police case, medical case, trauma case, or fire case? Nasa CARE system yan. Which was developed by our ITs nung panahon pa ni PRRD. No? During the start of 911. By the way, 911 was born September 27, 2002. So it's already we're 23. going on our 24th Kaninong year. proyekto yun? Still kay PRRD. Hindi kay Bongbong yan. Di yan kay Bongbong Marcos. Okay, klaro. Okay. PRRD insisted that ang emergency number would only be 911, nothing else for Davao. Ngayon, ginagaya na sa Manila, meron na rin 911 sa Manila eh. Pero dito, it all started here. 911, tatlo lang yan worldwide. US, Canada, and Davao City. First in Asia po siya. First in Asia. Unlike
US and Canada, no, all services of Davao 911 are free. So this is where the taxpayers' money goes, no. Yan ang ano. Mahal ang bayad sa US din pag nag-911. Opo. Parang taxi yan. Pag sakay mo pa lang sa ambulance, umaandar na yung metro. Sa ambulance na ng ano, US and Canada. So, unlike here, completely free. From meds to oxygen to simple tape na micropore, it's free. Sige po. Eh, So, may nasakyan ako dati, pa-explain mo kung kaya mo tama ko intindi. Yung Grab daw may mga camera. Yes. So, doon nila nakuha yung ano, no? Yung Grab, may cameras na yung mga Grab cabs. Kasi si PRRD before, nag-ano siya, nagda-drive ng taxi. No? So, to monitor the safety of the city. No? Naka-undercover yan, naka-wig, naka-baseball cap. No? So, dyan na nagsimula yung, okay, it's time to put body cameras or mounted camera sa vehicle ba? Vehicle mounted camera sa mga cabs or sa mga Grab. So, Ano yan yan, sir? Galing sa government nun? not Oh, all. required. Required. Ah, okay. Para ano, pag dumating kayo sa airport, di ba? Chine-check yung ano, ano ninong passenger, and what's the jot down sa ano, that's part of the safety and security protocol ng Davao City. Ganun, no? and also, no, in addition po sa sinabi ni Sir, isa po sa unique po, no, na tinatawag namin care, dito lang po yan, meron kami dito sa Davao, is na nakikita namin yung mga mapping, no, ano yung pinakamadaling daanan, no, sino ang pinaka malapit sa area. Isa din po yun, Sir, sa answer po, no. So dito po sa sinabi ni Sir, nalalaman namin sino pinakamalapit na vehicle through the GPS system. So pag may incident po na sa particular na area na to, nalalaman po namin kung sino pwede mag-verify. And through the help of our volunteer and barangay responder, nare-respondehan po yan ng hindi naman po 3 minutes agad, no? But yung pinakamaliit na time po. Ito po yung system na meron kami dito sa Davao. And it was ginawa lang po ito ginawa po ito ng mga IT namin. And it's still dinedevelop and dinidevelop po ito. And ito po lahat, no? Meron kami actually one of the few lang, no, sa mga resources na meron kami dito sa Davao, no, sa Central 911. So we have this ambulance bus. Pwede siya mag-cater ng 10 to 15, 20 patient. And ginagamit din namin siya, lalo na pag may malalaking event, Kadayawan, Araw ng Davao, or even Ironman. No? So dito po mangyayari sa Davao. So we have water asset, no? Different assets na meron kami. And we have 5 satellite station po. Satellite station. So each station po is meron po yung ambulance. So meron po yung ambulance. Sa Central 911 alone lang po yan, no? And under construction yung dalawa. So yung malalayong areas, may malapit po na mga Central 911 station na may ambulance po. So pag may tawag sa area na yan, yung station na yon ang automatic di-dispatch. So nalilesen yung time ng response kasi hindi nanggagaling dito po sa Sandawa ang response. So I think that would be all, and ipakita ko po, no, yung cameras namin. I think 2 cameras lang po. Tingnan po natin ng saglit. So example po, no, punta tayo ng Samal. So Samal, Davao Coastal to Samal Coastal, gaano kalayo, sir? 5 kilometers. So medyo mahangin kasi, so pag mahangin siya, medyo blur po. Punta tayo. So yung mga ilaw na yan po yung ginagawang Davao Samal Bridge. So na-monitor din namin. So mga maritime activity, maritime incident, na-monitor namin through these cameras. Ay, oo, yun. Yan, discovery. Ako, liwanag. So I think 5 kilometers po. Tama ba, sir? 5 kilometers? Ang Samal Davao? Mga na, sir, no? So 5 kilometers, no? Yung layo niya. Ipunta tayo ng Bago. Mas klaro ang Bago. So yung coastal road po. Paano ka lang lahat, no? Pantilk Zoo siya, PTZ. Liwanag, oh. So pag may malalaking sunog po, no? Lalo na isa lang yung color,
So, minomonitor po namin sa camera yung mga black smoke pag positive po siya. Ano yung postal? Yes po, no? Yung sa starting line ng coastal. Coastal dito po. Zoom na, zoom. Uy, ang baba lang to. Dumilig ko. Uy. Uy, ginagawa sila to. O may nagde-date dyan. Uy, Yes uy, po. ginagawa sila. So yung Ironman, dito po yung na ginanap last year. So through this camera, monitor po namin. Ano nilaw? Nagtakas na rin siya. Wala talagang takas. RJ ka naman. Ano nilaw ka niya, oh? Oo, ano pag mahangin nga, medyo. Medyo blur po siya, sir. Pero malinaw, oh. Kasi easterlies po tayo. Dahil po sa weather system din natin, kaya mahangin. Ano nilaw ka niya? Kasi sa Maynila, ano lang, wala zoom in. Warat eh. Wala zoom out. So ang kaya po niyang ma-zoom, I think 4 to 5 kilometers po, no? Sa Maynila, sa Cavite, Ayun o, may naglalakad o. ano daw, lagi ko naman diba? Sa Cavite na, sinilip ko na sa Cavite. Kasi ninakawan yung sakpo nun eh. Mm-mm. Pinapasok ko sa barangay, wala silang zoom. Yun. Ano ba? Ano sumaw? Tapos wala kayo wipe out. Ano lang? So medyo madilim kasi sa dagat po. Korak-korak sa amin, ayok eh. Wala kami ganun eh. Zoom out. Ang liwanag dun. Abot Maynila yan. Ito yung third, sir. Ayun yun kasi, resiste yan, resiste yan. And through these cameras din po, hindi ko po nasabi kanina, namomonitor namin lahat po, no? Hindi naman lahat, 80% ng local weather status ng Davao, no? So anong area ang may ulan? So yan po. No? Turil area na po yan, malayo na po talaga yan. Sa may paanan na po yan ng Mount Apo, no? Ano bago apply? Bago apply po. Bago apply.